I hate this traffic. Pwede bang dumaan ka sa ibang lugar, Fred? May importante akong kliyente na naghihintay sa akin. I'm very sorry, sir. Wala na pong ibang daan. May road construction kasi ngayon. Mga walang pakinabang na mga politiko. Lagi akong nagbabayad ng aking buwis sa tamang oras. Para saan? Kalsada lang hindi nila mapaayos agad. Give me a break. Come on, Fred. Pindutin mo ang busina para gumalaw yung kotse na nasa unahan. I'm sorry, sir. Walang magagawa itong pagbusina ko. Shut your trap. Gawin mo ang pinapagawa ko sa iyo. Binabayaran kita para ipagmaneho ako. Yes, sir. Honk the stinking horn bago kita palayasin. Isa pa, ipakita mo sa mga mangmang na iyon na ikaw ang boss dito. Sir, may barya po ba kayo? 2 araw na akong hindi kumakain. Pakiusap, tulungan niyo ako. Hey, get out of here. Ang baho mo. Please, sir. Kailangan ko lang ng barya. Gutom na ako. Anong pake ko kung nagugutom ka, boy? Hindi ko na problema iyan. Alis na. I hate those freeloader. Nagugutom siya. Di magtrabaho siya. Ganoon lang kasimple iyon. Mangmang. Dirtbag. Oh, nakakapagod namang magbilang ng limpak-limpak na pera. Sumasakit na ang mga daliri ko sa kakabilang. Ang palad ko talaga dahil maganda ang aking buhay. Kawawa naman yung mga taong butas ang bulsa, yung mga pobre at mga pulubi. Mahal lang ako ng Diyos kaya ibinuhos niya ang lahat ng mga pagpapala sa akin. Narinig ko na bumili ng bagong Tesla ang kapitbahay ko. Well, ipapakita ko sa kanya na mas makapal ang bulsa ko kaysa sa kanya. Bukas na bukas din bibili ako ng bagong Ferrari. Tapos, bibisitahin ko siya sa bahay niya. Oh, gumagabi na pala. Makatulog na nga at marami pa akong gagawin bukas. Pasok. Good evening, sir. Anong kailangan mo, Fred? Sir, pasensya na po dahil naabala ko kayo. Gusto ko lang sanang bumali sa inyo. Babale ka na naman. Napapadalas na yata iyan, Fred. Anong akala mo sa akin, utu-uto? Please, sir. May sakit ang nanay ko at kailangang dalhin ko siya sa doktor. Ang dami mong dahilan. I am sorry, Fred. Hindi kita mapagbibigyan. Pero, sir. Alis na, alis. Isara mo ang pinto pag alis mo. Nakakainis talaga ang matandang iyan. Ano naman iyan? Sir, dinner is ready. Hindi ako dito kakain, Beatrice. May meeting ako ngayong gabi. Okay, sir. Alfred, bigyan mo ako ng updates patungkol sa ating residential project. What? Di ba sinabi ko sa iyo na givein ninyo ang lumang building dyan at bayaran mo ang mga nangungupahan? I don't care about their rights. Kung kinakailangan ipadala mo kaagad ang demolition team dyan. Kailangang pumunta ba ako dyan, Alfred? Nakakaawa ka. Wala kang silbi. Ang tagal ko nang nagtitiis sa iyo. This is your last chance. Maliwanag ba? What a bunch of losers. Kailangan ako pa talaga ang pumunta doon at gawin ang trabaho nila. Mga bobo. Kailangan bang andito ako, Alfred, para linisin ang kalat mo? Why can't you do your job at kumilos ka bilang boss? Kailangan bang bantayan kita palagi? I'm sorry, sir. Pero ayaw pumayag ng mga renters na umalis. Kaya dapat huwag malambot. Maging matapang ka at ipakita mo sa mga losers na iyan na seryoso ka. Come with me and watch me. Bill, ikaw ba talaga iyan? Long time no see. Jack, or Pastor Jack, mabuti naman ako. I'm happy to see you, pal. Pinag-uusapan ka lang namin ni na mom at dad kanina, and look who's here. Kumusta na sila? Pakikumusta sila para sa akin. By the way,
Hindi ba ako magpapaligoy-ligoy pa, diretsahan na ito. Aayusin ko ang property ko. At I'm sorry, dapat na kayong umalis sa aking lupa sa lalong madaling panahon. Are you serious, Bill? Sa pagkakaalam ko, ibinigay sa amin ng dad mo ang lupang ito para sa church. I'm sorry to burst your bubble pero wala na ang dad ko. Kaya, magagawa ko kahit na anong gusto ko sa lupain ito. Sa ayaw mo man at gusto. Best friend kita, Bill. At gusto kong pag-isipan mong mabuti. Kailangan ng ating komunidad ang sambahang ito. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong ipag-iba ang church na ito. I don't know about that, Jack. Mas kikita ako sa pagpapatayo ng mega mall kaysa sa church na ito. May 1 buwan kayo para umalis sa lote ko. I better get going now, buddy. Talk to you later. Hello, Robert. Ano na ang balita? Ginawa mo na ba ang inutos ko sa'yo? Nabili mo na ba yung bukid at taniman ng mga prutas ni Mr. Robin para sa akin? Yes. Okay. Magaling. Good. Magandang investment iyan para sa akin. Yes. Baratin mo. Tawaran mo ng mas mababa pa. Alam ko na nangangailangan ng pera si Mr. Robin, at ibebenta niya agad sa iyo ang taniman niya. Maniwala ka. Alright then. Tawagan mo ako kapag nagkasundo na kayo sa presyo. Bye. Ang galing mo talaga, Billy. Mom, nandito ako. Oh, darling. Andyan ka pala. Natutuwa ako dahil nakarating ka, Mom. It's okay. I love spending time with you, son. Sorry, hindi available yung dad mo. It's okay, Mom. Bibisita na lang ako sa inyo this weekend. By the way, bakit mo ako pinatawag? Mukhang importante ang sasabihin mo. Well, pumunta si Bill sa church kahapon. At pinapaalis niya kami sa church. May 1 buwan daw kami para lisanin ang church property. Are you serious? Ang alam ko ibinigay na sa atin ng tatay ni Billy ang lote para ipatayo ang church matagal ng panahon. Wala siyang karapatan na gawin iyan. Iyan nga ang sinabi ko sa kanya, pero ang sabi niya na wala na ang tatay niya kaya gagawin niya ang gusto niya sa church property. Anong nangyari sa lalaking iyon? Bakit siya naging ganito? Napakabait niya noong mga teenagers pa kayo. Ang kasakiman niya sa pera ang nagpabago sa kanya. Kailangang aksyonan na natin kaagad ito. Hindi na siya ang dating Billy, Mom. Nakakalungkot lang kung bakit siya naging ganito. Kung nabubuhay pa yung tatay niya, hindi niya magugustuhan ang asal niya. Not at all. Lalo na siguro ang nanay niya. Kumusta na kaya siya? Ang huli kong balita dinala na siya sa isang pribadong nursing home. Kawawa naman. Alam ko, Mom. Don't worry, son. Pupuntahan ko si Bill at kakausapin ko siya. No, Mom. Ako na ang bahala. Ako ang kakausap sa kanya bukas. Okay. Kung kailangan mo ng kasama, tawagin mo lang ako. Sure. Gagawin ko yan, Mom. Sige, umorder na tayo ng pagkain. Waiter, ready na kaming umorder. Okay, sir. Wow, grabe, ang daming inaning mga gulay at prutas ng mga tao ko. Sapat na ang mga ito at mabubuhay na ako sa mga susunod na buwan. Wala na akong aalalahanan pa patungkol sa pagkain. Ipagpaumanhin po ninyo, sir. Gusto lang sana naming humingi ng asawa ko ng pabor. Kung hindi ninyo mamasamain. Anong kailangan ninyo? I'm a busy person. Sir, dahil sa marami kaming inaning prutas, pwede po bang makahingi kahit 2 pirasong mansanas? Pasalubong lang sana para sa apo namin. What? Ano ka mo? Hindi pwede. Makakaalis na kayo at kunin na ninyo sa assistant ko yung sweldo ninyo. Pasensya na po kayo, sir. Hindi namin gusto na galitin kayo. Akala namin na papayagan nyo kami na kumuha ng mga mansanas para iuwi. Binabayaran ko kayo para magtrabaho. Alis na. Ginagalit ninyo ako. Tayo na, mahal. Mga mangmang na hampas lupa. Ang titigas ng mga mukha para humingi ng libre. Ang kakapal.
Salamat dahil pumayag kang makipagkita sa akin, Billy. You know that I am a very busy man, Jack. Pero dahil sa may pinagsamahan tayo, nagpasya akong makipagkita sa'yo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Billy. Kilala mo ako na diretsahan ako kung magsalita. Sasabihin ko kung anong nasa isip ko. Malaking pagkakamali ang gagawin mo na ipagiba ang tahanan ng Diyos. Hindi ko mapapalagpas ito. Ang lote na gusto mong angkinin ay pag-aari ng Diyos. Matagal nang ibinigay sa amin ng iyong ama ang lupaing iyan, nasa amin ang titulo, sa pangalan ng dad ko dahil siya ang dating senior pastor noong mga panahong iyon. I see. Alam ko na kung saan papunta ang pag-uusap na ito. Ayokong dalhin kayo sa korte, Jack. Ganito na lang para mas madali para sa ating dalawa, bibigyan kita ng $100,000, sapat na iyan para makalipat kayo sa bagong church. How's that? Hindi mo nakikita ang buong larawan, Billy. Hindi ako interesado sa pera mo. Ang importante sa akin ay gawin mo kung ano ang tama sa harapan ng Diyos at ng tao. Alam mo na mali ka. Please, spare me your preaching, Pastor Jack. Narinig ko na yan. Wala na bang bago? Remember, magkasabay tayong lumaki sa Sunday School. Nagbo-volunteer pa tayo bilang mga counselor sa youth camp. Wala akong panahon sa mga kalokohan mo. Anong nangyari sa iyo, Billy? Mahal mo dati ang Panginoon. Nagbabago ang tao, Jack. Nagbago ako para sa ikabubuti ko. Mahal kita bilang best friend ko, Billy. Maiksi lang ang buhay, at gusto ko na pag-isipan mong mabuti ang patungkol sa buhay mo. Anong mapapala mo kung makamtan mo ang lahat ng yaman sa mundo, kung kapalit naman nito ang kaluluwa mo? Hindi mo madadala ang kayamanan mo kapag namatay ka, Billy. Oh boy, nakakatawa. Anong pake ko sa mga sinasabi mo, Jack? Matagal ko nang narinig iyan. Aalis na ako, Jack. Tawagan mo ako kapag nakapagdesisyon ka na. Seryoso ako, Billy. Idadalangin ko na naway buksan ng Diyos ang mga mata mo habang hindi pa huli ang lahat. Nag-enjoy ako sa mga jokes mo. I'm out of here. Oh, yes, ang ganda ng aking ubasan. Ang lalaki nila at mukhang masarap. Kikita na naman ako ng malaking pera nito. Hello, Sir Bill. Natutuwa ako dahil andito kayo. Nice to see you, Martin. Gusto ko ang ginawa mo sa aking ubasan. Ang dami nilang mga bunga. Thank you, sir. Oo nga pala, ano ang gusto ninyong gawin ko? Well, gusto ko na tawagan mo yung may-ari ng pagawaan ng alak. Sabihin mo na gusto ko siyang makausap. Okay, ako na po ang bahala, sir. Wow, napakaswerte ko talagang tao. Oh, finally. Hello there, Edward. Kumusta na? Mabuti. That's good to hear. Oh, talaga. Sige. No, huwag mong alalahanin yun. Oo naman. Well, tinawagan kita kasi gusto kong magpagawa sa'yo ng malaking imbakan. Well, you see? Yung luma kong imbakan ay maliit, gusto ko ng mas malaki. Well, naalala mo ba yung dalawa kong bukid na nabili ko 2 years ago? Yes, that one. Ang daming inani ng mga magsasaka ko ng mga gulay at prutas. No, hindi ko ipagbibili ang mga iyon. Nasisiraan ka ba ng isip? Gusto kong ilagay ang mga ito sa aking imbakan para marami akong pagkain sa loob ng 6 na buwan. Yes, exactly. Okay, andito ako bukas. See you, Edward. Bye. Yeah. Ang yaman-yaman ko. Wala na akong gagawin kunin uminom, kumain at magpakasaya. Yeah, alright. Mrs. Underwood, anong ginagawa ninyo dito? Oh, hello there, Billy. Andito ako para bisitahin ang mom mo. Nice to see you, son. Lagi akong binibisita ni Emily tuwing Sabado. Sumasaya ako kapag dinadalaw niya ako. Ganun ba? Hindi kaya kayo pumunta dito para kumbansihin ang mom ko patungkol sa church, di ba? Church? Anong sinasabi mo, Billy? Sasabihin ko na sa inyo, ma'am. Binigyan ko sila ng 1 buwan para umalis sa ating lote. Ipapag-iba ko ang sambahan at magpapatayo ako ng 1 mega mall.
Ano, nasisiraan ka na ba ng bait, Billy? Bakit mo gagawin iyan? Hindi naman sa'yo ang loteng iyon. Wala sa tamang pag-iisip si Dad nang ibinigay niya sa inyo ang lote. Kaya, dapat lang nakunin ko ang para sa akin. Billy, please, huwag mong gagawin iyan. Nilalabanan mo ang Diyos. Anak, tama si Emily. Hindi mo pwedeng gawin iyan. Isa pa, bakit mo naman gagawin iyan? Minana mo na ang kumpanya ng ama mo maging ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Ano pa ba ang gusto mo? I'm sorry pero nakahanap na ako ng buyer. Oh my Lord, Billy, tama na, please, mali ka. Humingi ka ng paumanhin kay Emily at Pastor Jack. Nagkakasala ka sa Diyos. Billy, please, makinig ka sa amin. Anong mapapala mo sa gagawin mo? Mayaman ka na at maimpluwensyang tao. Ano pa ba ang kulang? Iyan ang kinamumuhian ko sa mga Kristiyano daw. Ginagamit ninyo ang salita ng Diyos para magmukhang may kasalanan ng mga tao. But hey, hindi yan tatalab sa akin. Nagawa ko na iyan at hindi na ako babalik pa. Billy, naririnig mo ba ang sarili mo? Wala nang dahilan para magtagal pa ako dito. Goodbye at huwag mo na akong tatawagan pa, Ma'am. Kinamumuhian ko ang kakapalan ng mukha ng nanay ni Jack. Kahit na si Jack, I can't stand him. Naging pastor lang siya, naging mayabang na siya. Ang tingin niya mas magaling siya kaysa sa akin. Galit na galit ako sa mga mangmang na iyon. Wala silang bukang bibig kundi Diyos. Diyos at Diyos. Pues, hindi ako naniniwala sa Diyos nila. Ito ang Diyos ko. Oh, Billy, ang galing mo. Napakayaman mong tao. Wala na akong aalalahanin pa sa buhay. Marami akong pagkain at inumin. Marami din akong pera sa bangko. Not to mention, marami akong cash sa bulsa. 4 ang aking Ferrari sa aking garahe. Marami akong mansyon sa iba't ibang lugar. Hindi pa kasama yung mga kumpanya at mga lote ko. Hindi na ako kailangan pang magtrabaho. Magta-travel na lang ako sa buong mundo dahil meron din akong 3 private jets. Yes, tama, Billy. Ang gagawin mo na lang ay kumain, uminom at matulog. Oh, wow! Ang ganda naman ng aking buhay. Makatulog na nga para ma-enjoy ko ang napakasarap kong buhay. Sino iyan? Sino ka? Sino ka? Sa gabing ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ang puso ko, sumasakit ang puso ko. Hindi ako makahinga, saklolo. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Youth on the Rock. Jesus is the rock. For young people and old alike, please like, share, and subscribe to our channel.